Recently medyo naubusan ako ng creativity sa aking buhay. Kaya 3 weeks ago, meron akong ginawa na hindi ko alam kung makakatulong ba talaga sa akin. Summertime, summertime, love's in its prime. Summertime, summertime. Kumusta mga kaibigan? Andito tayo sa labas, sa kanto ng aking opisina pag Lunes, no? Dito yung opisina ko pag Lunes. And sobrang ganda nung kalangitan, no? Parang cotton candy pag makikita mo. So dito tayo pupunta. Didiretsohin natin yan, tapos liliko tayo. So around 6:15 PM na. Ang out ko 6 PM. Nagkwentuhan muna kami ng mga office mates sa baba ng building. Bira ako mag-opisina dito sa lugar na to. Every Monday lang talaga. At lagi akong merong isang area na gustong puntahan pagkatapos ng trabaho na hindi mo tuloy-tuloy. Diretso mo doon, Shibuya. Ayun so yung pupunta natin hanggang alas 8 lang. So hindi na muna tayo masyado iinto rito. After doon, pagpunta natin doon, itutour ko kayo syempre. So ang pupuntahan natin ay isang photo book shop na nalaman ko 15 minutes lang mula sa trabaho. Matagal ko na kasing gustong bumili ng parang street photography book para kumuha ng inspirasyon. So lately medyo nagiging busy ako dahil sunod-sunod yung mga pangyayari sa buhay. May mga personal na inasikaso. And kung curious kayo kung ano yung ginagawa ko sa trabaho dito sa Japan, ay share ko sa inyo habang naglalakad tayo, no? So kasalukuyan ako'y gumagawa ng mga video. Usually para sa social media lang naman, mga simple lang. So sa trabaho namin, iba-ibang lahi kami. Merong Australian, Austrian, German, Japanese, Chinese, at may 2 Pinoy kasama na ako doon. Kaming dalawa ay video and photo. Nalagay sila palagi. Parang Sa Pinas tayo mga kaibigan, may mga Pinoy. So didiretso na lang tayo, malapit na tayo eh. Lalagay ko muna ito yung camera sa bag. Kasi hindi naman natin kailangan sa loob niyan dahil may magtitingin nga tayo ng mga libro eh. Kailangan maluwag yung ating pakiramdam, no? Ang pakiramdam natin ngayon medyo moist, no? Para tayong ensaymada na moist. Ensaymada pa, no? Okay, kakanan tayo dito mga kaibigan. Ay, ito nga. Boom! Ito na ang shelf. Shelf, mga kaibigan. Sumimasen. Satsui, shite mo daijoubu desu ka? Hai, shimasu. Arigato. Isa ang Japan sa may pinaka-solid na photobook culture sa buong mundo. Hindi lang basta koleksyon ng litrato. Dito, photo books are treated like art objects. May mga dedicated bookstores tulad nito kung saan halos lahat ay tungkol sa photography, design at visual storytelling. Andy Warhol, pero hindi naman ako mahilig sa ganong photography. Gusto ko lang mga street, bahay, architect, and scene, soul letter. Ang ganda ng gano to? 3.8 lang Parang okay itong Osaka Diary. After World War II, naging isa ang photography sa pinakamahalagang art form sa Japan. Dahil mahal magpa-exhibit noon, maraming photographers ang nagsimulang mag-print ng sarili nilang gawa bilang isang libro. Dito nabuo yung photobook culture. Intimate, personal, at meant to be experienced slowly. Kaya hanggang ngayon, Japan is still known as one of the global centers of photobook publishing. Gusto ko sana ito. Kasong mahal, no? Tokyo style. 15,000 yan nga lang. Ay, ito street photographer. Take a walk with legend photographer. Ay, ang laki nito. Parang dadaling ka sa ibang panahon. Yan, ibang lugar. Mga ganito. 6,000. Ito, candidate number 1, 6,000. Autograph copy. May autograph pa to. May Ektachrome. Landscape ng Tokyo. Ito. Ito yung hinahanap ko yung mga gantong vibe, no? So, meron tayong Osaka na libro at saka Tokyo. Ito ay 7,000. Okay, mga kaibigan. Tagumpay, mga kaibigan. Papakita ko yung laman ng libro mamaya. Napakaganda. Hindi ako familiar dito sa Aoyama na to. Doon pala yung sakayan sa kabila yun, no? Ayun eh, boss, nakikita ko na.
Sa puntong ito, gusto ko lang sana na simulan ng tignan yung mga libro kasi excited ako kumbaga. At pagbukas ko, medyo luma na yung libro. At hindi ko na-expect yung mga larawan na nakita ko. Ganda ng kulay. Pero medyo nabibiyak na yung libro, yung pagka-bind niya. Kasi siguro sobrang luma na. Ang pangalan nito, Osaka Diary. Ito yung mga gusto kong kuha, mga kaibigan, yung parang diary lang. Okay mga kaibigan, lumampas ata tayo. Umabot na yung Roppongi. Sablay, nakakatingin natin ng libro. O baka mali, siguro tayo na sinakyan. Okay lang din naman ka Roppongi. Yaman din lamang na nandito tayo sa Roppongi. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, ipuntahan na natin yung Tokyo Tower. Alright mga kaibigan, nakikita nyo ba nasa likuran ko yung Tokyo Tower, no? Papakita ko sa inyo yung... ay, dito pala yung mga tropa natin. Mga go-kart, no? Siguro sa lahat ng mga video ko, no? Kahit doon pa. Talagang sinusundan tayo. So yun na nga, no? Ipapakita ko sa inyo yung kapaligiran ng Tokyo Tower. Kakaiba kasi yung street niya, eh. Yung Tokyo Tower, akala mo parang paglabas mo, kapaligiran niya parang sobrang city-city na modern. Pero ibang vibes na Tokyo Tower pag nakita nyo, no? Nabuklat na natin yung mga librong binili natin. So kukuha na rin tayo ng mga ilang kuha. Based dun sa mga nakita natin, nakakuha tayo ng konting inspirasyon kumbaga. Isa sa mga libro na bili natin ay ang Tokyo Candy Box ni Koji Onaka. Mula sa pagkuha ng kadalasang black and white pictures, ito ang kauna-unahan niyang colored photography. Mga kuha ito noong 1999 to year 2000. Pinablish yung 2001 at nirepublish ulit noong 2020. Sabi niya, wala daw masyado nagbago sa Tokyo kumpara sa mga larawang kuha niya 10 years ago. Ito naman ang Osaka Diary ni Peter Bialobreski. Mga kuha, bisita siya noong taong 2015, August 17 to 23. Parang diary lang to ng observation niya sa neighborhood. Hindi niya sinabi kung galing ba siya sa ibang bansa o galing siya sa Tokyo. Pero ito, yung mga nakita niya. Okay, bili muna tayong drinks do. Kailangan natin ng hydration para sa ating mission na photography at 8:30 na eh. So yun na nga, no? Ang gagawin natin disclaimer lang, no? Hindi ako professional na street photographer. Yung camera ko ay Fujifilm X-T20 na sobrang luma-luma na, siguro parang 10 years na sa akin, no? Kit lens lang to na 18 to 55. Ang tema ng ating kuha ay The Light of the Night. Mga ganun. Busin ko lang tong kape para kabahan naman ako. Sample na tayo ng mga... Okay, meron na kagad ako isa. Bilis. Ganun lang kabilis. Ang ganda. Nakaka-inspire. The Light of the Night. Dapat pala iba, hindi pala dapat The Light of the Night. Dapat pala pawis sa dilim. Kasi kanina pa tayo pinapawisan eh. Ano lang to, kumbaga for fun lang, no? Baka naman mag-expect kayo na wala lang to, no? Ito na, malapit na tayo, no? Ano na lang tayo, isang battery, mga kaibigan. Tingin ko pangit lahat ng mga naano natin, pero practice nga eh, kumuha ka inspirasyon eh. Kuha ka lang inspirasyon, no? Ito nasa kanan ko ay Consular Section of Embassy of Russian Federation of Japan. No? Shout out to Ru, my friend, no? This is your embassy. Alright, malapit na tayo sa Tokyo Tower, mga kaibigan. Ito yung parang area niya na tahimik lang sa umpisa. Pero talagang tahimik talaga. Hindi ko nga ina-expect dati nung unang punta ko na ganito pala katahimik yung area na to. Night of the Light. O ang pawis ng kadiliman. Pili na lang kayo. Kita ba natin ang Light of the Night? Diba? Yung mga yung mga light leaks, ano nga ang tawag dyan? So hindi naman kailangan static lang yung mga kukuha na natin. Siyempre yung mga moving objects, pwede rin natin kunan yan. Kasi pwede namang photography for memory, no? Para sa memory mo, alala mo na paano siya gumalaw. Ang
kotse. Light of the night mga kaibigan. Para makita nyo lang, ito yung dinadaanan natin mga kaibigan. Papuntang Tokyo Tower. May simbahan. I see you. Picture. Sumakit ulo ko. Parang migraine. So, andito na tayo mga kaibigan sa mismong Tokyo Tower, no. Nakaakyat na rin ako dito once ng libre dahil nagkaroon ako ng event dun sa pinaka area na yun sa gitna, yung parang viewing deck niya. Ayan siya mga kaibigan, Tokyo Tower. Puntahan natin yung ilalim, no. Ayan, daming tao dito. Ayan, no. Ito yung pinaka ilalim, na. Ayan ang ilalim, no. Uy, ang ganda na sahig. Ayan ang Tokyo Tower. Yan ang makikita nyo. Tokyo Tower. Alright mga kaibigan. Actually may train station na dun eh. Tigil na natin yung challenge natin na Light of the Night. Hirap pala. Tawid muna tayo. Yung, meron ditong park, no? Ano kaya yung hagdan doon, mga kaibigan? Alam ko na ba't nahirapan ako mag-photography kasi hindi ko naman talaga masyado nabuklat yung mga paaina ng libro dahil sa basta tayo nun. Kailangan natin siyang namnamin. Nagpapawis lang ako, kumbaga. Sweat of the night. Boom! So, puntahan natin to. Pag pinasok natin tong eskinita na to, meron lang i-share sa inyo na karanasan ko dito sa Japan, no? Ito yung karanasan ko nung 2019. Well, ito na siguro mga kaibigan ang series na sisimulan natin para matuto tayong lahat, pati ako, ng photography. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli.